Ito mga kababayan, so marami po tayong mga nababasang updates patungkol sa kaso ni Tatay Digong Duterte mula sa ICC, The Hague, Netherlands, kung saan marami nga po sa ating mga kababayan ang tila hindi lubos maintindihan kung ano ang eksaktong nilalaman ng mga updates mula sa ICC. Siguro kung meron man sa atin ang nakakaintindi ng buong buo ay sila yung mga nakapagtapos ng abogasya. Ngayon mga kababayan, ipapaliwanag po sa atin ni Attorney Edward Chico ang patungkol sa panig ng prosecutor at ang panig ng depensa. Maraming nagtatanong sa akin para ipaliwanag dahil hindi nga sila abogado kung ano raw yung nangyari dito sa kaso ni Duterte, yung confirmation of charges niya, no? So linawin ko lang purpose nito para alamin kung itutuloy ba yung kaso sa trial or i-withdraw na lang. Ang tinitignan dyan kung meron tinatawag na substantial grounds to believe that the crime was committed at si Duterte mismo ang gumawa ng mga krimen na yan. Tandaan natin, di ba ang kaso niya ay crime against humanity. Tignan natin kung widespread or large scale o titignan din natin kung systematic ito. So hindi ito usapin lamang na merong EJA. On the part of the prosecution, interestingly, para mapatunayan na widespread, unang pinunto nila yung geographic spread. Tinignan nila yung lokasyon. Nag-present sila ng mapa na talagang makikita mo ay talagang walang piniling lugar. Talagang ang layunin ay pumatay. Pangalawa, pinakita din nila yung konsepto ng targeted individuals na kung mapapansin mo daw, hindi lang sila mahiling sa droga kundi ang mga tinarget, yung mga mahihirap na tao na galing sa mga impoverished community. At napakita nilang systematic ito according to them dahil merong command structure, may hierarchy. Ang pinattern daw dito yung Davao model na kung saan ang pinakapuno, syempre si Duterte, at nagbibigay siya ng instruction sa mga state actors kagaya ng police at kasama din yung mga non-state actors kagaya ng mga kriminal. Ngayon, ano yung mga ebidensyang specific na present nila? Pinakita nila halimbawa yung mga statements na binigay ng mga witnesses. Una, yung mga victim witnesses para ipakita kung ano yung nangyari sa EJK. At higit sa lahat, yung statements ng mga insider witnesses na yung nagsasabing dating miyembro daw sila ng Circle de Duterte doon daw sa command structure na yun at talagang inutusan daw sila na pumatay at mag-commit ng EJK. Bukod dyan, pinakita din nila na yung mga pronouncement daw ni Pangulong Duterte amount to official policy, and in order to prove that, nagpakita sila ng mga video, ng mga speeches niya, along with other documents. So yan basically in a nutshell ang pinakita nitong prosecution. On the part of the defense naman, ang sabi ni Kaufman, unang-una hindi ito widespread. Bakit? Kasi ang sabi niya, hindi naman talaga tinarget ang civilian population. Specific lang yung target nito, kundi yung mga kriminal lamang na involved sa droga. So yun ang sinasabi niya. Pangalawa, paano mo raw ito matatawag na widespread? Kung titignan mo yung pagpatay kumpara sa mga legitimate operations na nagresulta sa pag-aresto at pagkulong at pagdala sa korte ng mga drug suspects, napakaliit lang daw na bahagdan ito. Parang sinasabi niya, of the 176,000 arrests, the same only resulted to 6,000 deaths. So kumbaga mga 3.4 something lang yan na porsyento. So hindi siya widespread. Ibig sabihin, may pagkukulang lang yung police, malamang umabuso o nagkamali sila ng strategy or baka nga posible rin na nanlaban nga talaga itong biktima. Yun ang sinasabi niya. Pangalawa, sinasabi niya rin na hindi systematic dahil sinisira niya yung kredibilidad ng mga nagtestimonya. Sabi niya, yung mga insider witnesses, hindi naman sila talaga credible, at talagang hindi nila naipakita yung tinatawag na hierarchy. At bukod dyan, sinabi niya rin na yung mga speeches daw ng Pangulo ay tinatawag lang ng political hyperbole. At ang ginawa daw nitong prosecution na nagpresenta sila ng ebidensya, very clear na pinili lang nila, ninitpick nila. Kasi kung titignan mo lahat ng mga speeches ng Pangulo, makikita mo, sa totoo lang, sabi niya, kung sinasabi naman niya na huwag mag-abuso yung mga polis, hindi naman yan yung parang meron siyang outright directive na pag may nakita kayong adik, patayin nyo at all cost. Yun ang sinasabi niya. Bukod dyan, sabi niya, wala naman daw talagang written directive na parang makikita mo that there was really an instruction. So, kumbaga, ito ay suspicion lang, conjecture lang, wala talagang direct evidence. Walang causal link yung speeches para sabihin mo na ito ay talagang instruction. Now, kung if you ask me, ano ang mangyayaring susunod, di ba? Honestly, medyo magaling si Kaufman, honestly, di ba? Mahusay yung pagkalatag niya. But here's where it gets interesting. History is
against the side of Duterte. Kasi sa kaso ng mga naisampan dito sa ICC, pag umabot sila sa pre-trial phase, kadalasan dumidiretso talaga sa trial. And in fact, so far, 13 ang na-convict nila, 4 ang na-acquit. Yung 3 na-acquit after the trial phase, ibig sabihin nagka-trial na, yung isa pa during appeal. So kaya tinitignan natin dito after 60 days, susundin ba ng ICC yung tradisyon or talagang pagbibigyan ba yung sinasabi ni Kaufman? Because at the end of the day, pareho naman sila nag-present ng maayos at mabigat na ebidensya. So yun lang, bahala na kayo uling mamili kung sino ang titindigan nyo dyan. Ang purpose lang nito ay paliwanag ko kung ano ang nangyari. So yun lang. Sa ibang balita naman po mga kababayan, hindi nga po nabuksan ng House Committee on Justice ang nasabing box sa boto na 6380, 6 ang pumabor para buksan ang box, habang 38 ang hindi pumabor. Mukhang natakot sa mga tirada ni Congressman Paulo Marcoleta, tila naduduwag o sadyang naiihi sa saluwal ang di umano'y mga maletang Crocs. Magandang araw po, Ginang Madam Chair at sa mga kapitag-pitagang miyembro ng komite na ito. Marahil ay inaasahan nyo na ako po ay magbibigay ng manifestasyon para tutulan ang pagbubukas ng fax na yan mula sa BIR. Ang katunayan po, ako po ay hindi tututol. You may go ahead and open it all you want. Sabi nga ni Madam Chair, hawak niya ang pit. Sino ba naman ako para pigilan ito? Sabi nga ng kanta, huwag mong bibitawan. Huwag niyo na bitawan yung box. So I dare the committee to open the box, but with a caveat. Siguraduhin niyo po na hindi kayo nakalalabag sa batas. At sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Siguraduhin niyo po na kung bubuksan niyo yan, meron po kayong acceptable reason na naayon sa batas. At ako po ay kaisa nyo rin sa komite na ito sa paghahanap ng katotohanan. Pero sa ating paghahanap at pagsasiliksik ng katotohanan, siguraduhin po natin na tayo po ay hindi nakalalabag sa ating mga batas. Samantala, habang nagkakagulo nga po kanina ang House Committee on Justice kung paano nila pababagsakin si VP Sara Duterte, ay abala naman ang ating Besi Presidente sa Laguna. Ito ang report mula sa News 5. Sa panahong kinakailangan ng bansa ang katatagan, nandun ang ating Vice President. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa inilunsad na Extra Plus Ordinary, the Vice President of the Philippines pop-up exhibit sa isang mall sa San Pedro, Laguna ngayong Miyerkules, April 29. So makikita sa mga larawan ni VP Sara Duterte na tila nakangiti lang siya mga kababayan habang pinapabagsak siya ng mga iilang kongresista